Nako mga kababayan, salamat naman at malapit na pong matapos itong pag-iba dito sa building na ito na iniutos nga ni Mayor Isko Moreno na gibain itong barangay 313 na nga di umano ay pinatayo ng isang congressman. Sa wakas at mabibigyan na rin ng sapat na hangin at kaginhawaan ng mga teacher and mga estudyante sa eskwelahan ho na ito. Magandang araw mga kababayan. And muli, sama-sama nating puntahan at tingnan kung ano na nga ba ang sitwasyon doon sa barangay 313. Actually, andito tayo, galing tayo sa Divisoria at doon po tayo nag-update. Yan po tayo, ayan no, sa may Alonso Street at malapit na po tayo doon sa barangay 313. Ayun nga po sa ating mga napagtanungan na di umano yung barangay ho na yun ay pinatayo ng isang congressman at sumagot na rin naman dyan si Congressman Chowa. Pero mga kababayan, alam naman natin na simulat sa poll nung naging mayor si Mayor Isko, talagang against na against yan na mayroon nga pong mga nakahambalang sa bangkita sapagkat yun nga sinabi ni Mayor Isko, yan ho ay mahigpit na pinagbabawalan ng batas. So mga kababayan, nandito na po tayo sa mismong location na kung saan nga po yung makikita po natin itong barangay ho na ito na tinayo mismo dito sa may bangkita at kung nakikita po ninyo yung dilaw ho na yan po ay ang eskwelahan at yun nga sa napakapangit ho na sitwasyon na kung saan ang isang barangay hall ay itinayo sa mismong harapan nitong eskwelahan. And ayun po sa mga napagtanungan natin na even yung mga school at saka estudyante nga talagang nagrereklamo sapagkat yun nga hindi po sila nabibigyan ng sapat na hangin at syempre unang sa una pa nakaharang ho itong barangay hall ho na ito. Napakalungkot lang mga kababayan sapagkat batid naman natin na hindi po yan milyon lamang, yan po ay milyon-milyon na kung saan nga po ginastos po dito sa pagpapatayo ng barangay hall ho na ito. And ito yung tinatawag ho natin na bagong gawa, bagong giba. Alam nyo, dapat to talaga namang magkaroon ng sapat na investigasyon at siyang mapanagot yung mga sino mang mga personalidad na kung saan ay mga sangkot ho dito sa pagpapatayo nga po na ito mga kababayan. Kasi yung pera ho dyan na ginastos, pera po ng taong bayan and talagang hindi po napakinabangan sapagkat bagong gawa, bagong giba. Alam nyo kasi, napakatagal na kasi na panahon na alam nila yan sa sarili nila na si Mayor Isko, even yung naging mayor, simula noon at hanggang ngayon ay against na against talaga yan sa pagtatayo ng kung anumang mga building ho dyan or mga nakahambalang sa bangkita. Kahit ano pa yung sabihin ho ninyo na yung para sa ikabubuti ni ganito, ng mga ganyan, ni ganyan, hindi ho yan magiging sapat na basihan upang ho kayo ay maging exempted sa tinatawag po natin na batas, no? Sapagkat yan pong pagtatayo ho niyan ay against the law. Yan nga ang sinabi ni Mayor Isko Moreno na kung saan kayo ay naturingang congressman ngunit yung kayo ho ay nagpatayo ng isang gusali at para lang may masabi na kayo ay may ginawa. Okay, so dito tayo and punta tayo dun sa kabila upang ipakita ko sa inyo kung ano nga po ang sitwasyon doon. Nakakalungkot lang isipin mga kababayan, no, na talagang syempre yung pera hindi ho yan milyon ho yan, no. Nakakalungkot dahil yan ho ay talagang naging abo. Yan, kita natin. So kung papansinin po ninyo, ayan tuloy-tuloy po ang paggagawa hanggang sa oras ho na ito. And yan o, yung mga team ng demolition, talagang ginamitan na nga nila mga kababayan ng mga mga pang big time na mga makina para mas mabilis pong mapataob at mas mabilis mawala itong barangay ho na ito. No, and good news naman dahil syempre kapag yan ho ay natapos na, kita nyo naman magiging maluwag na po dito ho ang location ho na ito. Kasi kapag ka nag-uuwian, naglalabasan yung mga estudyante from school ay talagang dito sila dumadaan sa mismong kalsada sapagkat gaya nga ng sinabi ko, yung bangkita ay mayroon pong building. Sa around 2 meters siguro yung laki ng building. Kita nyo naman, oh. 'Di ba? So sa napakagandang location, tapos tatayuan mo ng isang building. Hindi ho biro kasi 4 na palapag 'Di ba? Halos pinantay po nila yung laki o yung taas diyan po sa eskwelahan po na 'yan, 'di ba? So malaki po ang nadulot na perwisyo nitong pagtatayo po na ito ng building ho na ito. Unang-una, nung ginagawa ang building, naperwisyo yung mga kabataan natin diyan kasi syempre
makakalanghap po sila ng mga ano ng simento, yung mga alikabok. Tapos ngayong ginigiba, ganun pa din, makakalanghap pa rin po sila. So ilang buwan po yan na talagang naging perwisyo po para po sa ating mga estudyante dyan na nag-aaral. At sabayan pa po nga nung ingay ng ginagamit po ng mga dimakina. So yung unang-una talaga dyan na dapat talagang sisihin yung nagpatayo nito. Kasi alam na alam niya, unang-una bangkita, pangalawa nasa tapat po ng eskwelahan. So 'di ba? Diyan ka mapapaisip naturingang congressman, tagagawa ng batas, sabi nga ni Yormi. Pero kayo mismo ang lumalabag sa kung ano po ang sinasabi ng batas, mga kababayan. Marami pa po dito. Marami pang mga barangay hall na itinayo, which is alam naman po natin na talagang until now, talagang against na against dyan si Yormi. And tuloy-tuloy po mga kababayan na sinisira. Nandun din po ang barangay 272, which is dyan nga po sa Binondominium na kung saan ay tinayuan din po and may nakalagay po na Chowa yung barangay po dyan. So tinanggal na po dahil tuloy-tuloy na nga na sinisira at ginigiba ng demolition team under the sa utos ni Mayor Isko Moreno na gibain. Isipin nyo, no? So medyo matagal-tagal pa itong mamumuno si Mayor Isko and marami pa talagang mga illegal na mga building dyan na itinayo sa mga bangkita ang siyang magigiba. And saan po natin yung mga pagbabago under the leadership of Mayor Isko sa kanyang termino ngayon dito po sa Maynila. So kahapon mga kababayan, nagkaroon po din ng programa dito sa Maynila si Senador Bongo and kasama po natin even si Mayor Chi Atienza. So tingnan natin yung location doon sa barangay 272 kung ano yung mga sitwasyon doon at this time, no? Sa mga susunod po, siguro mga mamaya after nito, so ipapakita ko po sa inyo yung sitwasyon po doon. Sayang lang, talagang actually ang 4th floor nagiba na, tsaka yung 3rd floor halos nasa lagpas kalahati na po yung nagigiba. So pagkatapos po niyan, 2nd floor, then last floor, and mabilis na lang po yan na matapos mga kababayan. Siguro maybe mga 2 weeks from now, 2 weeks to 3 weeks from now, matatapos na po ang demolition dito po sa building ho nito. Sapagkat medyo mahirap nga, medyo natagalan dahil yung mga simento po dyan ay talagang napakatitigas pa sapagkat yan nga po ay talaga namang bagong gawa, no? So dito, isipin nyo po kung paano liliwanag itong lugar ho na ito kapag wala na po yan, diba? So kung titingnan po natin, nung unang-una, nung hindi pa po ito nagigiba, maganda nga naman talaga, no? Pero yun nga, sabi nila, di umano, nasa 19 million ang ginastos na pondo dito. Pero hindi ko yan sinasabi na confirm sapagkat yan lang naman po ay sabi-sabi lamang po nila, no? So abangan po natin ang susunod po ng mga update and even sa barangay 272 and iba pang mga barangay na tinayo sa mga bangkita upang maipakita ko sa inyo. Please don't forget to like, share, and subscribe.